Bago ang lahat, ayon sa mga ulat, si Tyler Herro ng Miami Heat ay posibleng matrade at ang team na pinaka-interesado daw, Dallas Mavericks. Ngayon, pag-uusapan natin ang buong kwento. Bakit gustong i-trade si Herro ng Miami? Ano ang plano ng Dallas Mavericks? At kung sino ang panalo kung matuloy ang trade na to? Kaya huwag niyong skip mga idol. Simulan na natin. So ayun na nga. Ayon sa mga report, open daw ang Miami Heat na i-trade si Tyler Herro na may kontratang 4 years, $130 million. Sa ngayon, medyo hirap ang Heat sa simula ng season. Inconsistent at mukhang hindi na ganun ka-dominant tulad dati. Si Herro naman, consistent pa rin sa scoring, nasa 21 points per game at efficient pa rin mula sa 3-point line. Pero kahit ganun, parang gusto na ng Miami ng bagong direksyon at dito papasok ang Dallas Mavericks. Kung iisipin mo, may tatlong dahilan bakit gustong i-trade ng Miami si Tyler Herro. Una, salary cap. Ang laki ng kontrata niya, tapos may Andrew Wiggins at Bam Adebayo pa. Halos ubos na ang cap space nila, kaya hirap silang kumuha ng bagong players. Pangalawa, fit. Parehong gusto ng bola si Herro at Wiggins. Kapag sabay silang nasa court, minsan nawawala sa rhythm si Herro. At pangatlo, timing. Alam ng Miami na habang bata pa si Herro at mataas pa ang trade value niya, ito na ang tamang panahon para makakuha ng kapalit. Kaya hindi nakakapagtaka kung bigla silang mag-trade habang maaga pa ang season. Si Herro ay swak na swak sa sistema ng Mavericks, marunong gumalaw off the ball, kaya hindi niya kailangang hawakan lagi ang bola. Perfect complement kay Kyrie na gustong kontrolin ang tempo ng laro. Pero syempre may kapalit yan. Baka kailangan nilang isama si KLI Thompson o mga future draft picks. Kaya tanong, sulit ba para sa Dallas? Kung ikaw ang Miami Heat, kailangan mong mag-isip ng malalim. Kasi kahit medyo inconsistent si Herro, siya lang halos ang legit young scorer nila. Kung mawala si Herro, kanino manggagaling ang 20 plus points per game? At kung ang kapalit lang ay mga role players o picks, baka mas lalo pang humina ang team. Kaya posibleng ito ay retooling move, hindi rebuild, pero paghahanda para sa susunod na superstar na papasok sa Miami. Ngayon, kahit maraming haters si Tyler Herro, hindi mo pwedeng i-deny, may talento talaga siya. Bata pa siya, 24 years old lang. Magaling gumawa ng sarili niyang tira, clutch shooter, at fearless sa big moments. Oo, minsan overconfident, minsan hindi consistent sa defense, pero ganyan talaga ang mga batang scorer. Tingnan mo sina Devin Booker at Zach LaVine, dati rin sinasabihang overhyped pero ngayon stars na. So baka si Herro din, kailangan lang ng bagong environment para mag-breakout ulit. Kung matuloy ang Tyler Herro trade, ito ang isa sa mga pinakakaabangang move ngayong season. Para sa Miami, ito ang chance na mag-reset at maghanap ng bagong core. Pero hanggang ngayon, rumor pa lang lahat to. Wala pang official deal. Pero alam natin kung saan may usok, may apoy. Kaya tanong ko sa inyo mga idol, dapat bang i-trade ng Miami si Tyler Herro o bigyan pa siya ng isa pang chance? I-comment nyo sa baba kung anong opinion nyo at huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mga bagong NBA updates araw-araw. Peace out!